Kasi dito nalaman natin na pag-aralan natin na kung totoo man, hindi ko sinasabi ko to, pero kung sakaling totoo man ang aswang, meron naman daw pangontra sa mga aswang. Wawa? Hindi naman, hindi lang wawa. Pero yan gusto ko sa'yo. Gusto nyo malaman, di ba? Okay, panoorin nyo to. Makita ko nga yung baboy, tagtad ng kagat. Yung isa pa nga, sa sobrang kagat siguro, labas na yung bituka. Kasi ang sugat niya gaganon, malalaki. Parang kala mo hiwa. Yung baboy yung nakita namin, marami nga siyang sugat, pero hindi ganun karami yung dugo niya. Basta yan, bagong tulatil yan. Bakit ako may mga bakas ng aso, pero malalaki na yun. Pero hindi ko nakita ang aso. Mga imaheng gumulat sa tahimik na bayan ng Balubad, Bulacan, Bulacan nitong nakaraang linggo. Ang suspect, aswang. Ang mga sumusunod na pangyayari ay naganap sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw noong ika-10 at ika-11 ng Oktubre taong 2012. Kaso ng pag-atake sa mga alagang hayop ang aming nahanap. Nung tinignan namin, marami na siyang mga sugat na parang butas-butas, tapos may hiwa yung tama nung baboy. Yung baboy na nakita namin, marami nga siyang sugat, pero hindi ganun karami yung dugo niya. Ang itsura daw po ng hayop ay sa likod may tama. Tinignan daw po niya yung lalim ng kagat nung hayop sa likod. Medyo may kalaliman daw po yung kagat. Kaya lang po, isang malaking katanungan, anong klaseng hayop? Yung nakita namin una, pusa. Pero yung pusa na yun nga sabi na asawa ko talaga nakakita na. Tataka siya, bakit nga napakalaki ng pusa. Pala nung may naririnig doon na tiktik. Bisan nga, naririnig ko parang andyan lang sa, may mga doon sa amin malapit sa bubungan namin, parang andun lang yung boses. Kasi doon nakakulong yung 24 pirasong bibi sa plaisdaan. Nung umaga, gumising ako. Nakita ko puro patay. Tapos makalipas ang isang linggo, doon ka na itinulong sa tabing bahay ko na yun. Yung bahay ko nun, nilagyan ko ng lambat na mataas. Tapos, 12 piraso natira, kinuha na naman lahat. Ito yung mga sumunod na linggo ulit. Sabi nila, baka daw kasuwang, gano'n naman. Hindi ko naman ni-expect na kasuwang o ano, hindi pa ako kasuwang. Kasama ang mga paranormal investigators na sila Ana de la Cruz at Alex Angeles, sinadya namin ang mismong lugar kung saan umano nagkakalat ng lagim ang nilalang na ito. Sa security setup nila rito, bukas sila 24/7. Okay, in spite of the fact na maraming alaga, maraming inaalagaan ditong hayop, ganyan, parang they're so loose to the security setup. Pero kuya, kung malaking asong ganyan na nakikita na, Hindi na malaki, posible. may aswang. Pero ang damdam ko, meron. Huwag naman sana yung katulad ng mga alam. Ng St. Bernard, may nawawala pang parte sa baboy. Dugo lang. Dugo lang ang nawawala. Ano to? Ako yung naging pampira. Kuya, Tanong ko, ano ba? tapos yung tik-tik, gusto dugo. Ako, medyo, ano ba skeptical ko na konti eh. Okay, pasensya na ha. Checkin natin ang pagiging skeptical ka, pero ano natin? Garagin natin. Sige. Sa simula, tila di tugma ang unang kutob nila Ana at Alex. At sa gitna ng aming pangangahas, ilang mga di inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi siya naninirahan sa barangay na to.
Dayo lang. Dayo siya sa barangay na to. Or, Nadaan. or dumadaan siya sa barangay na to. Oo. Sapagkat walang entity ganon nagagawa ng kalokohan sa kanyang sariling lugar. Pinalalakas lang yung loob niya, pero kasi nga, trabaho lang. Alam ko, kabado na. Kabado na, kabado na. Yung balat ko. Yun na po siya. Tatayo pala ito. Wala kasi si Kuya ang pakiramdam mo eh. Na baka mamaya pag pumunta siya roon, siya ang biglang anuhin. Kaya ayokong pumunta, Kuya. Yan ang inaano ko. Ayun, walang naramdaman to. Kaya ayokong pumunta. Huwag ka na lumapit ha. Dito na aalis na kami. Andito na. Ayan na. O, ayan na. O. Para na. Pwede umalis na tayo. During that time na yung na-experience ko ngayon, parang masyado kong naramdaman na okay, hindi dapat gawin biro yung mga ganitong bagay.